Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong inyong Vice President na tinatawag nating Itok-Itok, si Bukekeng Tamilmil, na ngayon ay super takas, super lustay at kung ano-ano pang mga pwedeng itawag sa kanya na kung saan siya na rin po ang nagbigay ng mga idea na ito sa mga taong namumuhi sa kanya dahil sa mga ginawa niyang aksyon at mga pinalabas na statement na wala namang mga ebidensya. No? Kumbaga, siya na rin mismo ang sumira sa kanyang kredibilidad, no? Bilang isang Vice President. No? Meron po tayong mga quote card dito na yung mga sinabi ng mga government official at ito nga rin po may mga article tayo about doon sa departamentong iniwan niya na ngayon po mukhang napakaganda ng mga programang inihain o inihahain ng bagong DepEd Secretary na walang iba kundi si former Senator Secretary Sani Angara. Kasi po mukhang nakikipagtulungan na po siya sa mga guro, sa mga stakeholders, at ganun din po sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at the same time with the consultation with our President Bongbong Marcos Jr. Napakaganda po nitong mga programa ng bagong sekretaryo ng DepEd na si Secretary Angara para po kahit papano kung hindi man tuluyang ma-eradicate yung problema sa DepEd, malunasan naman ng konti. Mapaangat naman natin ang ating mga ratings, lalong-lalo na sa PISA, yung student assessment, no? Kung uulitin lang natin, yan pong PISA ay ginaganap every 2 years, no? Mag-e-examine po, correct nyo na lang ako kung mag-e-examine po ang mga 15-year-old natin. Actually, ito na-i-vlog ko na ba ito? Kung hindi man ulitin na lang natin. Kung nasabi ko na, uulitin na lang natin. Kung hindi pa, the first time. Na nakipagtulungan na po sila sa isang online academy, yun Khan Academy, na kung saan nais nilang simulan ang programa para ma-improve ang PISA scores ng mga estudyante 15 years old, sisimulan nila at the younger age. Ayun din po yung rekomendasyon ng presidente ng academy na yon. Ang problema lang natin ay resources. And what are those? The department should provide those materials such as yung mga computers, mga laptops, at yung mabilis na internet connection. Kasi hindi naman po lahat, lalo na sa mga probinsya, nakaka-afford ng mga bagay na yan. So yan po ang malaking isa sa mga balakid na kinakasapitan ng DepEd aside sa mga reading materials at mga iba pang kagamitan sa school. Lalong-lalo na sa mga school buildings. No? Ganun, yung pang problema natin no? Yung parang late na late tayo sa advancement, particularly sa technology. No? For example lang po dito, no, yung i-compare ko na ulit, di ba? Yung mga middle schooler dito, saka yung mga high schooler, kung wala silang personal computers or laptops or gadgets, no, the school will provide one for you. Ililend nila yung material na yan. Yun. Basta isa-sign out mo lang and then uuwi mo yan. Yung tinatawag nilang Google Chromebooks. Libre po yun. It is provided by the school kasi funded po yan for the kids to easily access the learning through technology. No? Napakabilis po. Yung mga libro, na-access nila online, no? O di kaya sa elementarya talagang pinagbabasa pa rin sila ng libro. Talagang
yung education is being funded, pero minsan lang talaga ang mga bata dito tamad. Ang daming resources, pero some of them, because of too much resources, yung iba tamad. Ganon, no? Talagang, ewan ko, basta yung iba lang talaga, tamad. All the resources are being provided, pero ganon siguro, no? Dahil, pwede ko namang, ma-afford naman, ganito. Pero tulad sa atin, those are some kids that are willing, no, na mag-aral, talagang gusto nilang mag-aral, but they lack resources. Sometimes, yung mga bata hindi na pumapasok dahil sa hirap ng buhay, tutulungan na lang yung magulang maghanap buhay. Diba? Ebidensya po yan. Real life yan, nakikita nyo. Kung tatanong kayo, bakit itong batang ito nandito sa loob ng jeep, namumunas ng mga sapatos o paa, para lang tas manghihingi, okay, nagbibenta dyan ng mga sampagita, namamalimos. Bakit wala sila sa eskwelahan? Diba? Ayun ang problema. No? So dito, naikwento ko lang mga kababayan, kasi yun ang punto natin eh. Kung yung iba maraming resources, pero yung mga mag-aaral, tamad. Yung iba naman, kulang sa resources, pero gustong-gustong mag-aaral. Kulang lang talaga sa resources. Nakita nyo yung disparity, di ba? O ngayon, sa ating bansa, lalo pang naiwan dahil meron kang dating walang alam na DepEd Secretary. She was overwhelmed. Na-overwhelmed siya. Saka hindi niya passion eh. Sa simula't simula, parang napilitan lang siyang tanggapin. Kasi siguro hiniling ng presidente. Pwede ka naman mag-disagree. Di ba? Hindi yung napilitan ka lang. So therefore, it's not your first love. Wala eh. Hindi mo mamahalin eh. You will ask somebody to work for you, to do the job for you, or to do the work for you. Parang ganun eh. But the credit, pag gumana yun, ang credit sa'yo. Mamaya mapapakita natin sa inyo, mga kababayan. Kasi may nakita tayong video, how really incompetent your former DepEd Secretary na si Tamilmil. Okay, so dito po, nga pala, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, maraming salamat po sa inyo. Sa mga regular na nakakasama natin sa ating video premieres at sa live stream, diyan po sa chat box or yung mga nagko-komento, maraming salamat po tayo. At tayo rin po ay umabot na ng 42,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo. No? Si Kai na siyang naglalako ng ating channel at yung sa iba po. No? Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam nyo na kung sino kayo. No? Just to name up yung mga grupo. No? Yung mga Friends for PBBM, RTC Natic, sila Elora sa Palawan, sa Zambales. No? Yung mga taga-Japan, taga-Europe, Middle East, no, at kung saan-saan pa sa ating bansang Pilipinas, sa mga OFWs, you are the modern heroes, no, lagi lang pong manalig sa ating may kapal, at sa men and women in uniform, saludo po sa inyo for protecting our freedom, and always remember, freedom is not free, pero nagdodoble po ang aking paningin. Ay Diyos mio, nagdodoble po talaga ang aking paningin. Kailangan ko nang suotin ito. Kaso ang problema, magdodoble, mag-iiba yung reflection. Baka mahilo din kayo. No? At ganun din po, salurin din po sa mga ordinaryong manggagawa na nakikibaka sa hirap ng buhay. No? Patuloy lang po tayong manalig, manampalataya sa puong may kapal. At meron na naman tayong special guest. Lagi na siguro magiging mainstay na sila dito sa ating channel. Si Dilawan at si Fiona. Ito, nito? Ang haba. So, yan po, no? Hindi na po tayo mag-isa-isang shoutout. General na lang, no? Okay. So, ang unahin natin, mga kababayan, ay itong, yung pictures, yung quote card, or, ito siguro articles muna, para mas maganda dun sa huling-huli, yung exciting part. Di ba, Elora?
So unahin po muna natin itong sabi dito sa Manila Bulletin. No, kinulate ko pula, ano ko to, pinagsama-sama ko na para isang content na lang. Teachers blame DepEd's matatag curriculum for turning schools into arenas of suffering. Arenas of suffering? Parang yung sa Roman Empire lang, yung gladiators. Di ba? Nanonood sila sa arena. Di ba? Nakapanood na kayo ng ganon. Ayan. O, eto po ang sabi dito, ha? This matatag curriculum has turned our schools into arenas of suffering. Ayan po ang sabi ng Alliance of Concerned Teachers, no? Philippines Chairperson Vladimir Cuetus o Cuetua. Ayan. Ako talaga nagdodoble ilora. Grabe ito. ACT is urging DepEd to scrap the burdensome matatag curriculum which according to teachers has shackled them with excessive workloads. O sabi nga ni sabi nga doon 'di ba yung isa nating vlog diyan, 'di ba? Ang sabi nga nila na compress saka overload sila. Ang hirap habulin. O nga naman, kung tagpo 45 minutes lang, rush na rush ka. No? Kaya nga ang gusto dito ni Senator Angara, ni Secretary Angara, ang maging trabaho lang ng guro sa pagtuturo ay 6 hours. Ganun lang. No? O, eto pa ang sabi we are way down, no? Na-way down ba sila? Sobrang bigat. By overwhelming workloads and shortened time. Correct. 45 minutes lang Allotments for learning areas forcing us to juggle more students and take on tasks that pull us away from teaching. Oh, may kasama pang administratorship siguro yan. Di po ba? QTOA pointed out that teachers were expected to implement a curriculum based on shaky ground, lacking evidence-based learning, assessment, and genuine democratic consultation with them and stakeholders. Tama naman. Kasi kung maalala nyo si Angara, di ba sabi niya, yung isa nating vlog, yung matatag program, i-revise nila and we will consult the teachers. Kasi sila ang nakakaalam Ang stakeholders, mga nasa board lang yan, nakaupo yan Are they really on the ground? O, diba? Ano yung on the ground? Sila ba yung mismong nasa actual battleground na sila ang nagtuturo, nagtitake care sa mga students, nagtitake care sa needs ng students? And with that compress and overload, shortened time ng pagtuturo, may rapa ka nga. Diba? So, ayan ang ginawa ni Tamilmil. Mamaya malalaman nyo, binibigyan ko lang kayo ng panimula, no? Na kung gaano ka talaga ka-incompetent itong babaeng ito na si inyong BP Tamilmil. Ito pa ang sabi nung si ACT. We cannot stand by and watch as our education system sinks further into crisis with unresolved issues like severe and perennial shortage in basic needs and the suffocating economic conditions faced by teachers and education workers dragging us down. O, ayan. So, nagpro-protesta po sila, no, na sana tanggalin ito. Huwag po kayong mag-alala. Nadinig na kayo ni Secretary Angara. So, kung ano man ang problema nyo, itigil nyo na yung pagpro-protesta nyo. Kung ano man, kung nasa kalsada man kayo, ask for an audience to the good Secretary of Education and he will listen to you. Ayun ang sabi niya. Makikinig kami sa inyo. So you don't have to go to the streets, mag-abala kayo, no? Huwag kayong mag-utak diyan, no? Biya, no? Do it in a democratic way. Mabait po at mahusay ang DepEd Secretary. Yun po yung sa palagay ko, sa aking opinion. Huwag tigil nyo na yung tigil nyo na yung pagpro-protesta nyo sa kalsada. You are just wasting your time and your laway. Instead of you yakking on the streets or whatever, go and seek an audience to the good Secretary of Education. What a moron of this itong mga talagang utak Imbis na daanin nyo na lang
sa democratic way. Mabait po, makikinig po ang inyong bagong DepEd Secretary sa ina inyo. Binigyan niya na yan, sinabi niya na. Panoorin nyo na lang yung video ko, punta nyo dun sa dulo, nilagay ko po yan sa dulo, sinabi niya. And we are willing to listen to them. Therefore, makikinig sa inyo. No? Hindi yung dinadaan nyo sa utak, utak hurmentado kayo eh. Di ba? Gusto nyo, diplomasya. It is your democratic way. But, sa palagay nyo ba, madadaan nyo sa ganyan ang DepEd Secretary? Napakababang loob nga nung DepEd Secretary nyo, malumanay nga magsalita, hindi tulad ko. Pag ako yan, baka sabuyan ko pa kayo ng tubig, umalis kayo dyan. Bakit kayo dito? Di ba, Elora? Usap na lang tayo, huwag kayong mag-abala dyan, huwag nyong saktan ng sarili nyo sa init ng araw, nagpapakabilad kayo. Daanin natin sa magandang usapan. Didinggin namin ang problema ninyo. Now, if you have a proper solution and a better solution than us, then why not? Kung yan ang ikabubuti ng mga nire-representa ninyo. Di ba? Daanin sa mabuting usapan. Hindi sa mabote ha. Pag mabote, wala yun. Lasing kayo dyan. Di ba? Now, eto po. Ha? Sa balita naman ng Inquirer, naaalarma po ang DepEd kasi anong sabi? Teacher exodus alarms DepEd. Education cluster form. Ito pong education cluster form, isi-separate po natin ito kasi may isang article para mas hindi rin tayo ma-compress. Hindi tayo ma-overload. Di ba? Unahin muna natin yung teacher exodus alarms DepEd. Di ba? Sa palagay nyo, bakit nag-i-exodus? Yung exodus, nag-aalisan. Di ba? Umaalis sila, hindi sila nagtuturo sa bansa, but they are going abroad. Ayan po yan. The DepEd is keeping a close watch on reports of public school teachers leaving for job opportunities abroad, thereby increasing the teacher shortage in the country. In that regard, Education Secretary Edgardo Angara noted na newly established Cabinet Cluster Education President Marcos himself announced on Tuesday. Ito ang problema. Sa palagay ninyo, bakit umaalis ang mga guro? Bakit? Bakit sila umaalis? Number 1 is mababa ang sahod. Number 2, overload sila sa trabaho. Number 3, ang dami ng estudyante nila. Number 4, pag kulang ang supplies ng mga sa room nila, sila pa ang nagpupunan. And the list goes on and on and on. Number 1 is sahod eh. Hindi sila well compensated. Mind you, mga board passer yan. Di ba? They spend a lot of time in college o sa kanilang pre-grad. Tapos magbo-board exam. Siyempre gagastos din sila, 'di ba? Tapos kailangan pa mag postgrad, meaning masters or PhD. They will spend a lot of money. Ngayon pag nagkatrabaho sila, magkano lang ang sahod niya? Do you think they are well compensated? Hell no. Sa ibang bansa, pag ikaw ay titulado, may lisensya ka, sabi nila, they will compensate you for that. Diba, yung mga nurses dito, mga medtech, pharmacists, doctors, magkano sahod ng mga yan per ora? Diba? Ang laki. Kaya ang ginagawa nila, kung merong offer abroad, whether online yan, at least online, nandun na ako sa bahay ko, kailangan ko lang mabilis na internet. Kasama ko pa pamilya ko. Meron namang mga ibang bansa na i-hire ka, you can bring your family along kung meron ka. Diba? Para hindi ka ma-weigh down ng anxiety and stress kung wala yung pamilya mo sa'yo. Yun ang isang rason dyan eh. Financial needs. Hindi ma-cope up ng bansa natin. Bakit kayo ng mga politiko, taas kayo ng taas ng sahod ninyo? Pero itong mga dapat na talagang mga heroes ng ating bayan na siyang nagmomold ng future leaders natin,
ang liliit ng sahod. Lalo na rin yung mga frontliners. Di ba? Kayo mga politiko, puro lang kayo dak-dak dyan eh. Di ba? Wala nga kayo may pasang batas. How many laws has been signed by the President? Hanggang ngayon, puro lang kayo dak-dak, wala. Hearing, ano nagawa ninyo? Ano ng mga LEDAC bills ang tinatakil ninyo? Now, right now, ang Kongreso, yung iba talagang nagbabudget hearing. Diba? Yung iba, naghi-hearing. But where are the bills? We need those. Ngayon, nag-increase ang pay ng gobyerno. Katiting lang ang saguro. Happy ba sila? Sabi nga nung yung ACT teacher, 20 pesos lang. Saan pupunta yan? Pamasahe pa sa tricycle, kulang pa yan. Dapat, ang unahin yung number 1 increase ay ang mga guro at frontliners. Ihuli nyo ang mga politiko dahil ang laki ng sahod nyo. Biruin nyo, mga lawmakers, 250,000 pesos a month. Magkano lang ang sa guro? Tapos kung kulang pa ang mga gamit sa school, sila pa ang magpupuno. Diba? Hindi makatarungan. Kaya that's why, magtataka pa ba kayo? Bakit sila nag-abroad? Magtataka pa ba kayo kung bakit wala nang gustong magturo? Diba? Ang hirap kaya magturo. Maski na nga 5 lang yung bata dyan eh. Biruin mo, ang hirap na profesyon ay guro. Bakit? Daldal ka ng daldal, walang nakikinig sa'yo. Yun po yun. Diba? Tapos may makukulit pa, may pasaway pa. Problema mo nga lahat eh. Pag bumabagsak yun, ibig sabihin, hindi ka magaling na guro, hindi ka effective. Diba? It weighs down on you. Nai-stress ka, ina-assess mo rin ang sarili mo. Bakit kaya bumabagsak ito? Concern kayo kasi ikaw ang second parent eh. Diba? Ang hirap kaya. At least ikaw, pag nagtatrabaho ko sa opisina, ang problema mo lang is how to perform well at your job. Diba? Kung mahawak ka ng isang departamento, all you have to do is to command. Diba? Parang ganun yata si Sarah. Command lang siya ng command. Wala nga nangyari sa DepEd. So therefore, sasabihin niya, I will teach you how to command. How? You are a failure at DepEd, tapos sasabihin mo, magkukumand ka. Ganun siya eh. Failure ang DepEd eh. Diba? Sa teachers, it weighs down everything. So stressful. Lalo na sabi ko sa inyo, yung pag may batang bumabagsak, wala. Yan, tataka sila, na-alarm sila. So anong gagawin nila? So, nag-form sila ng cluster, mamaya na yun ha, mamaya na. Okay? Ngayon, ito, ewan ko lang kung good news ito. Ang sabi ng DBM, ang entry-level pay for public teachers to increase to 30,000. 30,000? Magkano yun? Ha? In 2025 pa? Bakit hindi nyo na lang gawin sa 2024 right now? Simula lang naman ng klase ngayon. Bakit kailangan pa sa 2025? Diba? Mag-i-increase daw siya ng 3,024. O saan mo dadalhin yung 3,000 na yan? Okay? So nandiyan po, no? Ako, nagdodoble talaga Elora paningin ko. Grabe. Ang baba pala nito. For educator qualifies at teacher 1, their baseline salary grade 2 of 27,000 will increase to 30,000. Aba, pinagmalaki nyo pa. Hindi nyo nalang gawing 50,000 para sapul na sapul. Bawasan nyo yung increase ng mga politiko. Puta, wala namang, kung totoo lang ha, kung meron lang yung performance review, bagsak lahat yan. Bagsak lahat sila. Pati sa OP, i-review nyo. Tingnan nyo, bagsak lahat sila. Ako, bibigyan ko sila F. Diba? Mahiya naman kayo. Yung talagang nagtatrabaho ng todo-todo, yung pangmalitang sahod, mahiya naman kayo. Visit, mga kababayan, diba? Itama nyo kung nagsasabi ako ng mali. Diba? Ngayon, yung sinasabing cluster ni Secretary Angara, ito po yun sa balita ng Philippine News Agency. PBBM, ayan, nakita ng Pangulo kasi through their brainstorming yan, meeting nila kay Pangulo. Mahusay na senador naman si Angara eh. Member siya nga ng EDCOM 2, ha? PBBM okays in principle creation of cabinet cluster for education.
Ang sabi diyan, umagri po ang Pangulo sa pag-create nitong cabinet clusters na ito that will be tasked to create a 10-year national plan aimed at addressing the learning gaps in the country. Ayun po ang sabi ni DepEd Secretary Angara. In principle, he approves of it. And he'd like us to fast-track some of the actions dahil nakikita niya yung urgency. O, kita mo yan? Ba't hindi yan nakita ni Tamilmil? Wala siyang ganyang idea. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, ipapanood akong lumang video sa inyo. It's a very deep-seated problem. Kumbaga, medyo matagal-tagal na kailangan kailangan tugunan. Sabi niya, talagang kailangan itong cluster. Angara said the cabinet cluster for education would consist of DepEd, cabinet diba? The Commission on Higher Education or the CHED, the TESDA, the Department of Labor, and the Department of Budget and Management. Kinakailangan mo yan So itong mga cabinet na ito, 5 sila, they will form a cluster. They will work together. Yan yun kaya tinawag na cluster. Hindi ko na-define sa inyo kung ano pa yung meaning ng cluster. Yan ba? Ibig sabihin, 5 cabinet. Mag-work sila together. Ano yung function? Ano yung goal nila? Ma-improve yung problemang kinakaharap ng DepEd. 10-year plan in addressing the learning gap. So, nandyan yung tatlong education sector, yung DOLE, at yung budget. Kasi kailangan mo ng budget. Kung may kailangan sila, i-fast track natin itong materials na ito. Magkano kailangan yung pera? Ganon, di ba? Tatrabahuhin ni Secretary Pangandaman ng DBM. Marcos has directed the member agencies of the approved cabinet cluster to carry out positive interventions for Filipino learners. So, ayan. The proposal to create the cabinet cluster was presented by the Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. During the sectoral meeting. Kasi dating member dyan si Angara Ewan ko kung hanggang ngayon member pa rin siya Ito po ang sabi nila. EDCOM Executive Director Carol Mark Yee said the cabinet cluster will formulate a 10-year integrated national education and workforce development plan that would help address the failed system of Philippine education. Yee cited the need to create the education cluster to ensure the delivery of an integrated system in the educational sector. Ayan po, ang ganda. Maganda ito. At least, tingnan nyo, hindi man lang naisip yan ni Tamilmil. Ito pa, ano naman ang gagawin ng House of Representatives? Anong sabi sa Manila Bulletin? House Bill to future-proof public school textbooks. Here's how. Ayan. Future-proof public school textbook. Talagang, at least nawala si Tamilmil. Ayun. Nagtatrabaho na, nagtutulungan na ang mga ahensya. So, anong ginawa ni Tamilmil? Baka sa kanya, wala siyang leadership tapos sasabihin niya, I will teach you how to command. A House bill filed in the 19th Congress will future-proof learning materials in the country's basic education system. So, sino po ang nag-file nito? Si Bicol Saro Party List Representative Raymond Yamsuan, yung House Bill number niya na 10734 also seeks to resolve its long-standing problem of inadequate textbook for students in public schools. Kasi di ba yung sabi nga ni Angara, instead of 3 years, ma-produce yung textbook, gawin na lang natin 1 year or less than that. Ayan, tama at least man nag-sponsor. Nakita nyo yan? Hindi na natin basahin lahat yan. Ibig ko lang sabihin sa inyo, nung umalis si Tamilmil, biglang nagkaroon ng lakas ng loob itong mga bawat ahensya ng pamahalaan and also your lawmakers to work together for the benefit of our learners. Ibig sabihin, may problema kay Tamilmil. Hindi niya kayang ipag-unite ang mga kapwa niya, mga government agencies o government workers. She's just been like a divisive one. Diba? Nakukuha nyo yung punto ko, and because nakita nila yung isa nilang kasamahan ng mambabatas dati na she is well-respected probably, makakatrabaho nila ng maayos at didinggin ang anuman nilang suhesyon. Di ba napakaganda? Yan.
Tapos sasabihin ni Tamilmil, I will teach you how to command leche. O, dito, ano ang sabi ni Garin? O, pakita na natin tong mga quote card sa Pilipinas Today. Unahin natin si Representative Garin. DepEd, walang direksyon under BP Sara. O, kaya naman pala, walang direksyon eh. Wala nang direksyon, divisive pa. Tapos, he have the audacity, he have the gall to say, I will teach you how to command. Come on, dude. It's clear that DepEd has always received the largest budget. If there were problems, they'll likely come from a lack of direction and a poor system of implementation. Correct. Kasi nga hindi niya mahal eh. She doesn't have the passion for it. Ano ba gusto niya? D&D. Para mahawakan niya, no, ang West Philippine Sea, ipamigay niya sa China. Eh nakita siguro, naramdaman yun ng Pangulo. Hindi pwede. Tatay mo maka-China eh. DepEd had the resources. Yet, we saw little improvement in key areas like education quality and infrastructure. Ayan, correct. Saan niya dinala yung pondo? O dapat nga lang talagang ma-audit siya. Ilabas na yan. Malapit-lapit na yan. No, mga siguro October, lalabas yan. Kasi sabi ni Representative Stella Kimbo, siya yung assistant sa Committee on Appropriation. Pag natapos na lahat itong budget hearing na ito, then we will tackle it. Okay? Pero aantayin niya, maglalabas siya ng subpoena para sa COA na ilabas yung audit, yung AOM. I forgot what it is, no? Pero yung AOM, yun ang ilalabas ng COA. No, sabi nga nila, bakit daw kasi kailangan pa ng COA yung subpoena? Eh, baka naman kasi yung nandoon ay bata ni Digong. Yung po, di umano yung sabi nila. So, baka yun ang patakaran. So, we have to go to the process. So, if we want to be going to the legalities, and then we should follow it. Diba? We don't have to use the politics, but what it is. It is the legalities, it's the process, so we have to go with it. All we have to do is to follow it. Ngayon, kung ngayon ang patakaran ng COA, then so be it. All we have to do is wait. Diba? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, patience is a virtue. No? Something good happen to those who wait. O, di ba? Parang ikaw, tagal-tagal mo ng ligaw, 5 taon, sa aasin ako. Sabi mo, yes! O, di ba? Tagumpay, di ba? Ilora, ganon. Kaya ikaw, Ilora, eh, hanap ka na yan. Okay? Ito pa isang quote card. Sabi niya dito noon, September 2022 ito ha. O, tapos sumagot naman si Secretary Pangandaman. Sabi ni Tamilmil, if you give me 100 billion pesos, I will solve all the problems of basic education in 6 years. That is September nung kauupo-upo niya. Ha? May passion pa daw siya. Give me 100 billion, so solve ko lahat ng problema. Pero, actually, hindi niya pa siguro nakikita yung malaking problema sa DepEd. Hindi niya muna na-assess. Hindi niya muna pinag-aralan maigi the extensive study of that. Siguro pag gumagawa ito ng project noon sa college, eh, hindi siya ang gumagawa. Siguro tumatakbo ito sa recto. Parang yung experience namin mga kababayan, nung nagtuturo na ako sa isang computer school, dyan sa may recto, yung tapat ng Isitan dyan sa, sabihin ko na, hindi naman to promotion, yung vocational school na Access Computer Schools. Nagturo po ako dyan. Tanungin yung pangalan ko dyan. Ilala nila ako dyan. Ewan ko lang kung bago na yung management. No? Kilala rin ako ng may-ari dyan. Eh, siyempre, malapit yan sa U-Belt eh. Ha? Recto eh. Diba? Go ka na sa may Gotesco. Diba? Isitan. Going to Gotesco. Doon sa may Nagtahan. Dami schools dyan eh. U-Belt nga yan eh. Tuwing may mga project itong mga to, lalo na sa computer science, lalapit yan sa amin. Papagawa ng program. Kami, siyempre, instructor na kami. Yung paggagawa nilang program, nagawa na namin nung college days namin. So, ang gagawin lang namin, babaguhin lang namin mga parameters. Pero bayad sila. Ganon siguro to si Tamilmil. Papagawa ng thesis, recto. O, di ba? Sino nakaranas niyan? Taas ang kamay. Recto. Ako, nagpa-bookbind ako ng thesis ko sa recto. Yun lang. Pero hindi ako nagpagawa. I did it on my own. I did my own research. Kaya alam ko, kaya naikikwento ko sa inyo.
O yung kopya nung thesis ko, yung book ko nung college ako, nandun pa sa amin sa Olongapo, pinatabi ko sa kapatid ko. O, pati yearbook ko nandun. Sabi ng kapatid ko, binabaha kami. O, ingatan mo yung ano ko. Itaas mo, itaas mo. Ayaw mabasa, loko-loko. Nandun pa. May floppy disk pa nga doon. Sabi ng kapatid ko, uy, may floppy disk pa dito. Itabi mo. Sabi ko, program ko yan eh. Oh, andun. Ang naranasan ko lang sa recto ay magpa-bookbind ng thesis ko. At sa Quiapo, doon po sa baba ng Isitan, may mga lugar dyan. May mga stores. Magpagtahi ng Peking Levi's 501. Saka yung mga Wrangler pants, murang-mura. Eh di bang mahal-mahal ng Levi's noon, lalo na yung mga red tab na 501 sa Makati. Mahal yan eh. Eh doon sa recto, sa Quiapo, sa Isitan, sa gilid-gilid, yung Quiapo underpass, yung Quiapo ilalim, di ba? Isitan, Quiapo ilalim, doon sa dadaanan lang yan. Alam niya yan, basta alam niya yung sinasabi ko, kung taga nandun kayo, taga Manila kayo. Noon yan, nung mga panahon namin, nung kolehiyo kami sa Adamson, sabihin nila, ang ganda ng ano mo, original yung pantalon mo. Kano yan? Tanga, punta ka lang dyan sa Quiapo, sa Isitan, yung pagawaan. Kasi malaga yung red tab eh. O di doon, nakapeke ka na. Mas maganda pa sa original. O ito, balik tayo, naikwento ko lang, di ba? O life lesson. Di ba, Sara Tamilmil, anong may kikwento mo? Ano yung kikwento niya? Mangga. Ganon, ginurgur nila ako. Hindi maganda experience yan, tanga. O ito, sabi niya, give me 100 billion pesos. I will fix all the problems in basic education in 6 years. Nagmayabang ang gaga. O ngayon, fast forward. 2 years after, almost. Anong sabi ni Pangandaman? Ang masasabi ko lang po, yung 700 billion pesos is quite a huge increase po from the previous level noong 2023. Actually, sa totoo lang, ang totoong budget niya nung 2024 sa GAA, 715 billion pesos. O, they gave you 700 billion. Ang hinihingi mo, 100 billion. Ano nangyari? I'm done. I quit. Ano ang punto natin? Inuna mo kasi muna ang yabang. You did not do your homework. Ano yon? You assess. You study. Kaya yata, tama yung sabi ni Mon Tulpo. O, panoorin nyo na lang o basahin nyo sa Abante. Yung parang opinion nandoon. Abante TNT yata o Abante Tonight o whatever. O panoorin nyo, better yet, panoorin nyo yung isang video ni Chris Ulo. Nandoon. Hindi sa pinopromote ko si Chris Ulo. Magkakasama po kami niyan. Even though hindi niya ako siguro kilala. Pero kasama ko siya doon sa GC. Hindi niya siguro alam. Yung mga gwapo-gwapo, dito yan. Ito ang pinagmanahan nila, yung kuya nila. Kuya nila yan. No? Kami nila Ali Bugha, kuya nila, kaya kami ni Ali Bugha, sa amin nang galing yung mga kagwapuhan ng mga yan. Panoorin nyo, yung video na yun ni Chris Ulo, makikita nyo, ito, kahit na anong tasa mo, sa kokote ni Tamilmil, wala na pong hahasain. Hanggang doon na lang ang kaya, lalo na tong video na to. O, panoorin nyo. Ito pong video na to, ang nagtatanong noon si Hontiveros. Salamat po sa nag-post nito. Kahit simpleng tanong, hindi masagot ni Inday kaya kailangan pa ang taga-bulong. Kakahiya pag ganito ang maging Pangulo. Nagtatanong si Hontiveros, sabi niya, Madam Vice President, during the 6 years of your term, ano yung ipupurso ninyong primary mandates ng inyong opisina? Ito po, panorin natin. Pansinin ninyo. How she diverts the question, but Risa Hontiveros will insist
that she will be the one to answer it. At tingnan nyo kung paano siya sumagot. Kaya nga may tagabulong, nakakahiya. During the 6 years of your term, ano yung ipopursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind. Thank you. Tungkol po, sorry, Chief of Staff. Mr. Chair, it's a general question kung anong primary mandates ang ipopursue ni VP during the 6 years of her term. So kung maaari po si VP ang sumagot. In addition to that, I was tasked by the President to co-chair the National Task Force on Ending Local Communist NTF-ELCAP organization, si Mayo. And according to So nakuha nyo, nakita nyo, yung katabi niya, yung pinopoint na arrow, parang ito lang yan eh. Para ka lang nasa eskwela, na ikaw dapat ang sumasagot, pero yung best friend mo, katabi mo o classmate mo, sila ang nagdidikta sa'yo. Kasi you don't really know the answer. Nahihiya ka lang sabihin sa teacher na, I'm sorry ma'am, I don't know the answer. Kaya tingnan mo, nakakahiya oh. Nakakahiya. She is being coached. Yan ba ang gusto nyong iupong presidente? She doesn't even know kung ano yung magiging mandato o magiging trabaho niya o anong plano niya doon sa departamento niya as VP. You did not even study your job kung anong gusto mong gawin. Therefore, in a conclusion, pinagagawa niya lang yun. Pati yung mga statement niya, mga open letter niya, pinagagawa niya lang yun. Ang sa kanya lang, she is the face of the Duterte. It's just the name. Pero wala nito. Baka wala rin nito. Kasi bakit? Walang pagmamahal sa mga kapwa Pilipino natin, sa mga kasundaluhan na binubuli ng China sa West Philippine Sea. Wala siya eh. Kasi sabi niya, di ba, pinatay na nila ang emosyon ko, ang pakiramdam ko. Wala na siyang mapil. Even awa, wala na. Manhid na po siya. Tingnan nyo, nakakahiya. Ulis baski na, ulit-ulitin nyo ito. I-download nyo yung video. Wala kang pakialam. Ha? Nakuha ko to kay Sir Benji. Nakakahiya po. And then these DD shits, their minion, wants to put him in power. So therefore, mag-hire lang siya ng mga so much mga resource person niya. Mag-hire siya ng mga taga-dikta niya, taga-gawa ng trabaho niya. Tapos, pagdating ng ano, sige, okay, ako na magsasalita. Para pag naging nakatagumpay siya, ang credit sa kanya. Parang yung ano lang, sa company, yung big boss, CEO, walang ginagawa, kundi mag-golf-golf lang siya. Panoorin yung mga drama-drama. Oh, maligaw manonood ng K-drama. Di ba yung mga chibol daw, yung mga may anak ng may-ari ng kumpanya, ang ginagawa na, oh, ito, tabay mo to. O ano na gagawin ko? Ganon. Pero pag tinanong mo, wala siyang alam. He doesn't have, or she doesn't have any idea of what's going on. Kung ano yung gustong pagawa sa kanya, ano ang gagawin niya. Why? Because she is a lazy bitch. She doesn't care. Kumbaga, kasi nga, napwersa lang siya. Yun po ang masakit. Kung napilitan ka lang, you will not give your 1,000% effort and your heart to your job. Wala. Kung sabi nga nila, kung hindi mo mahal ang trabaho mo at napipilitan ka lang, you better quit. So therefore, instead of her impeaching, kasi sabi ng Pangulo, we don't want her to be impeached. So therefore, I can say, Sara, resign. Resign your BP. Wala eh. Di ba? Sabi nga dito compare na naman natin. Do you love your job? No. O why you're staying there? O because I just need the money. Di ba? Makikita mo walang effort yan. Petiks yan. Tingnan nyo yung ginawa niya sa video, napanood ninyo. Somebody is coaching her. Someone is dictating the words or the statement she will ask or she will say.
Eh kung ako kay Hontiveros, ipapahiya ko yan eh. Eh BP, wag na lang. Siya na lang. Sige na, dinidiktahan ka naman eh. Alam nyo po ba talaga ang gusto nyong gawin? Ako, paprangkahin ko yan. Eh sabi niya naman kay Hontiveros, I hate them. Oh, the feeling is mutual. Di ba? Kung ako lang, Ilora, paprangkahin ko yan. Wait a second, why she's dictating something and then you just repeating it? Why not just let her talk? Pag dito yan, gaganunin ka, paprangkahin ka, papahiya ka talaga. Eh sa kanya kasi BP siya, nirirespeto pa siya, nakakahiya yan. Pag ako lang talaga ang nasa panel chair niyan, talagang makakarinig sa akin yan. Eh ako, terrible ako sa mga, pag ako nasa panel of judges, terrible ako sa mga estudyante. Talagang binubusisi ko, pati statement dun sa mga, yung mga ginawa nilang mga thesis, introduction na nga lang, bumabagsak na eh. Kinopya mo lang to eh. Sasabihin ko, nabasa ko na to eh. Binago mo lang yung ibang words dito, pero nag-plagiarize ka na. Gusto mo bang maano ka ng plagiarism? Baguhin nyo to. Hindi pa nakakapag-demo yun ha. Doon pa lang sa documentation, palpak na. O ganun ako eh. Ganun din yung mga tinuturo ko sa mga kapwa ko panel. Do not be lenient about it. They must learn. It is what it is. Life is like that. Diba? Kailangan maging matatag sila kasi paglabas sila ditong malambot sila, wala. Kakainin kayo ng mga buhaya sa labas. Dito, pinagbigyan lang siya. Kung ako kay Hontiveros, Madam BP, excuse me, somebody's coaching you. Just let her, instead of you, just let her talk. Baka mas alam niya pa kaysa sa'yo. Mapapahiya siya sa akin pag ganyan. I don't care if she's the BP. Magalit ka kung magalit ka. But ibig sabihin, hindi mo alam yung pinagsasabi mo dyan. You don't have any idea of what's going on. Tanga, hindi nag-aral, bobo, tangina. Paano? Panay ang Taylor Swift saka Netflix, di ba? Oh, yan. Kita nyo? Nakakahiya. Di ba? Sabi nga nila, kababaing. Ukinam. Tama ba yun? Ukinana, whatever. Bauninam. Pasensya naman po. No? O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. Don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.